Si empleyado at saka si tambay, pareho lang, walang pera. Ayun ha, hindi ho natin sinasabi nga magtambay ka na lang kasi yung may trabaho at saka tambay, pareho lang walang ipon. Kaya hindi ho tayo nagsabi nga magtambay lang tayo. Ito ha, kaibahan ng may trabaho at saka tambay. Ang may trabaho, maaga yun magising. Minsan alas 4 ng madaling araw, gising na yun. Kasi nag-prepare para sa trabaho nila. Maaga magising kasi magluto pa yun para makakain ng maaga. Kahit pagod yun sa mga gawain niya kahapon. Minsan hindi na nga nagkakapihan kasi dagdag budget lang daw yun. Ang tambay naman ay matagal gumising yun. Matagal bumangon kasi walang iniisip na trabaho. Pagising yan, magkapi pa. Minsan ang gising kasi yan alas 10 na ng umaga, kaya gutom na. Pagkatapos niya kumain, nandun na yung sa kanto, patambay-tambay, pakwento-kwento sa mga kasamang tambay. Mga 2 oras na lang, tanghalian na, uuwi naman yun sa bahay para kakain na naman ang tanghalian. Mamaya-maya, matulog na yan, hawak ng tambay ang kanyang oras. Pa-chill-chill lang sa tambay, kasi siya ang boss sa sarili niya. Ang empleyado kung kakain sa tanghali, nagmamadali. Kasi mayroon pang maraming trabaho. At saka, yung oras ng empleyado ay binabayaran ng boss niya. Kaya nagmamadali lagi. Ang empleyado, pagka alas 3 ng hapon, break time, minsan hindi na nag-snacks yun. Kasi yung budget, pangdagdag lang daw pamasahe. Ang tambay, alas 3 ng hapon, gigising yun. Snacks time na. Yun ang iniisip ng tambay. Kain, snacks, walang iniisip na dagdag gastos. Si empleyado, pagdating ng alas 5 ng hapon, uwian na, nagmamadali yun. Kasi yun nga, rush hour, para makasakay kagad at makauwi ng bahay para makapagpahinga. Minsan, nagmamadali rin yan kasi pag uwi ng bahay, maraming pang gawain sa bahay. Halimbawa na lang maglaba, pagkatapos maglaba, magluto na naman ng hapunan. Pero si tambay, wala nang iniisip na rush hour kasi nandiyan lang sa bahay. Kaya yun, si empleyado nangangayat dahil stress sa trabaho. Si tambay naman tumataba kasi alikain sa bahay. Kaya yun, ang empleyado mukhang matanda na kasi stress sa trabaho. Si tambay naman mas bata pa ang mukha kaysa empleyado kasi laging masaya si tambay. Walang iniisip na mga responsibilidad kung ano ang trabahuin niya. Mas mukhang may trabaho pa nga si tambay kasi looking fresh, batang-bata pa tingnan kumpara sa merong trabaho. Si may trabaho, yung iba dyan nga nagtatrabaho, wala pang ang load ng mga cellphone yan. Pero si tambay sa bahay, naka-wifi pa. Si may trabaho, pagdating ng sahuran, walang natitirang pira yan kasi maraming utang nga bayaran. Si tambay, may utang rin na bayaran yan, kukunti lang. Pero ang ibang tambay, malaki rin mga utang yan. Kasi yung mga tambay, magaling dumiskarte yun. Kaya kahit walang trabaho, tambayan, pero meron ding mga utang. Kaya yun, si may trabaho at saka si tambay, parehong walang ipon yun. Oh, di ba? Si empleyado at saka si tambay, pareho lang, walang pera. Ayun ha, hindi ho natin sinasabi nga magtambay ka na lang kasi yung may trabaho at saka tambay, pareho lang walang ipon. Kaya hindi ho tayo nagsabi nga magtambay lang tayo. Hindi yun, magtambay ka kung halimbawa negosyante yung mga magulang mo. Pero kung wala naman, sikapin natin nga magkaroon tayo ng trabaho. Kaya sa mga fresh graduate dyan, nakatapos na kayo, kung anong mga kinuha nyong mga kurso, blessing na ni Lord yan sa inyo. Kaya sikapin natin nga magkaroon tayo ng trabaho. Trabaho lang muna kung mayroong pwede mapasukan dyan kasi alam naman natin dito sa Pinas, kung mag-apply ka ng trabaho according sa skill nyo o sa mga natatapos nyo mga courses, kung mag-apply ka dito sa Pinas, kailangan dito may 2 years experience ka muna. Yun ang mahirap dito sa Pinas. Hindi ka pa nga nakapagtrabaho, fresh graduate ka pa. Hinahanapan ka na ng experience. Kaya sipag at tiyaga lang. Maabot mo rin ang mga pangarap mo. Yun lang mga katambay. God bless. Ingat! Don't forget to smash the like button, subscribe, and click the notification bell for more great content.